Dito po sa ating Q&A, tanong at sagot ng ating palatuntunang ating alamin, pag-ukulan po natin ng puwang ang ilan sa mga katanungang tinatanggap ng ating programa. Ito po'y may kaugnayan sa produksyon ng Pangasius Kabayan. Mula po sa fingerlings, ang pag-aalaga nito, pagpaparami at tuloy-tuloy po hanggang sa ito ay maipagbili sa mga pamilihan at mga kabayan po nating nahihilig sa pag-aalaga ng Pangasius. Isa sa mga pinag-uusapan at itinatanong dito, Joseph at saka Jimmy, no? Yung sa production aspect mula sa mga kawag-kawag, yung mga fry, fingerlings at hanggang sa lumaki. Nakakailan ang isang inahin, ang isang breeder, ilan ang naibibigay nitong mga fry at any given time? Sa Pangasius kasi ang inahin nito kinukuwenta natin yung volume ng itlog sa laki ng inahin sa timbang. Nagbabase tayo sa timbang. Halimbawa ito ay 2 kilo. Kada 1 kilong breeder, ito ay nagpo-produce ng 50,000 na egg. Ibig sabihin kung ang breeder natin ay 8 kilo, ibig sabihin meron tayong extract para i-fertilize na mga 400,000 eggs. Yan, gaano kalaki, ilang porsyento ang surviving? Ganito ho yun. Magsisimula tayo sa fertility rate. Let's say, pinertilize natin doon. Ang fertility rate doon, let's say, 90. Tapos, doon sa 90%, let's say, ang hatching rate natin ni 80, hatch na ho siya yun. Okay. Tapos, ang surviving niya noon, sabihin na natin mga another 90. Siguro, from eggs to fingerlings, sabihin na natin, safe na ho yung 65 to 70 ang survival natin. 65,000? Percent po yan. Percent. So, madaling salita, from 400,000, pwedeng umabot na mga almost 300,000. Opo. Fingerlings na ho siya noon. At kapag ganun ang nangyari, ito ba nadadala na kagad sa merkado? Oo, sa panahon ngayon, napakarami ho kaming booking. Katulad doon na nakikita natin, ang isang rearing tank natin, ang tawag ho natin dito ay rearing tank. Ito maglalaman ho to ng mga 10,000 hanggang 15,000 bawat isang ganito. Ngayon, ang production natin ngayon, nasa 1,000,000 tayo. Sa awa ng Panginoon, nakabuko lahat yung 1,000,000 na yun. Okay. At kung dadali natin sa merkado ito, anong preference nila? Gano'ng kalaki? Gano'ng size? Ang sizes nila? Ang recommendation po namin kasi talaga, para sa local farmers natin, i-grow out na nila, yung 2 inches natin na isda. Okay. Bakit po? Ano po kasi yan sir, habang mas malaki yung isda, mas tumataas yung survivability niya. For instance, binili niya yan na maliliit, nagsusurvive lang ng 85%. Compared to pag binili niya na yung malaki, na 2 inches, nasa mga 90-95 na yung survival niya. Ang maganda dun sa ganun sir, unang-una, mas mabilis na lumaki pati. Mas, kumbaga, ang risk kasi ng ating fries, mataas ang risk habang maliit siya. Okay. Kung kukunin nila ng mga 1 to 2 inches, ano? Oo. Mga ilang buwan, sapagkat siyempre, ang iniisip ng isang farmer, dapat makapagbenta kagad ako. Mga ilang buwan ang alaga niya? Ang conservative po naming estimate ay 8 months. Pero meron po tayo mga farmers na nagre-report ng 5 months, 1 kilo. 1 kilo na. Opo. Ano ba ang marketable size sa mga wet market natin? Hindi naman 1 kilo. Ano po yan? Simula po yan 700 grams pataas. Pagka po sa wet market, Bumababa, siyempre. mas marami pong variation kasi sa wet market. Minsan po kalahating kilo okay na sa kanila. Pero po meron tayong mga industrial na na kliyente o yung mga industrial buyers natin, yung mga nagpo-process ng isda. Ang preference naman po nila mas malalaki. Okay. 1.5 kilos and up. Okay, gabayan, yan po ay mga karagdagang kaalaman tungkol po sa isdang Pangasius. Para po sa iba, hammerhead kung tawagin, kabayan. Isa po sa mga sumisikat na uri po ng isda para po sa ating mga kababayang nahihilig sa pag-aalaga ng mga nasabing alagain sa larangan po ng pangisdaan o aquaculture. Pangasius Production, kabayan, sa ating Q&A ng palatuntunang
ating alamin.